So ayan na guys, oh, luto na. Tara, kain na tayo. Let us pray. Hi guys, Sir Chef is back for another food trip adventure. At dito tayo ulit sa bahay, magba-backyard cooking ulit tayo. At samahan nyo ako, magluluto ko ng beef steak, no? Kasi may bumili ate ko nung baka, natatakam ako doon sa beef steak. Kaya magluluto ko. So tara, samahan nyo ako. Yeah. Okay mga chef, easy recipe lang to, no? So nagpa-pressure cooker na ako kay Kuya Mar. Ito yung baka. Timplado ko na yan, no? Ng barbecue sauce, light soy sauce. Tapos may kalamansi na yan. At saka paminta nilagyan ko. Tsaka konting tubig lang para hindi masyadong maalat. Tapos nagpahiwa na rin ako ng puting sibuyas, bawang, butter, at saka may paminta, at saka ito oyster sauce, no? Mamasita! Uy! Baka naman. Ayan. So, luto na tayo. Let's go. Okay, so maglalagay tayo ng butter. Siguro more or less mga 2.5 to, no, na butter. Teaspoon. Ayan. Ayan, teaspoon tuloy. Tablespoon pala. Mas madami, mas malaki. Ayan. So, para maganda, no? Kasi pagka pakulo pa, matagal. So, buti na lang ay meron kaming pressure cooker. So, salamat ng ate. Shout out ate Abby. So, pag ginamit na namin yung pressure cooker. So, ito ay, may laman, may litid. Mayroong buto. So, ano lang natin. Saktong lang, parang isi-sear lang natin. Ngayon medyo nag-brown na. Oh yeah. Ito yung sarap. So hanguin na yan. Yung onion naman ang gagawin natin. Pirita natin. So hanguin na natin guys. Patay ko muna yung apoy para hindi mag-continue sa medyo masunog. Sige. Balikan nyo ako ulit. Wait lang. Naglalagay na ako ng onion. Naglagay ulit ako ng panibagong butter. Ayoko kasi magmantika na okay na to. So kamayin ko na guys. Naghugas naman ako ng kamay. Baka na sabihin nyo, mekos. Ayan. Ayan. Ito, may mekos natin. Ayan. Siguro yung pampalasa, itong oyster sauce, konti na lang. Tinikman ko kasi, malasa na yung yung pagkatimpla ko kanina, ilalagay pa natin yun. Baka kasi umalat. So, kailangan titikman-tikman para kung kulang ba sa lasa o maalat na ba. Kailangan titikman nyo yung niluluto para hindi, siyempre, hindi umalat. Sayang Sayang. So, balikan nyo ako. Sakto lang to, no? Ito rin yung kakainin at pang garnish natin. Bango. Wow! So, sakto na yan. Hahanguin ko na. Okay guys, so ko na. Nalis ko na yung white onion o yellow onion. Lagay na natin tong wangba. Napatay ba atay apoy wangba? Ginagawa! Kasi lakas ang hangin dito guys sa likod. Summer breeze. Pero masarap. Masarap matulog. Yan. So, open na yung Hindi na ako naglagay ng extra oil. Kasi madami naman na yung nilagay ko na butter. Yan. Nakasa ko muna yung apoy. Yan. Yan na Hindi naman natin kailangan i-brown to guys. Kasi papait. Lumabas lang yung pinaka-extract nitong essence ng bawang para mag-incorporate doon sa butter para masarap. Garlicky na onion rin pa. Ano ba lang? So, salpak na natin tong itong beef. Lagay natin. Ayaw. Masama pa yung onion Ayan.
Mekos lang natin. Mix. Sa lalagyan ko lang ng konti lang, no, kasi malasa na yung para lang mas maging masarap. Sakto na yan, konti lang. Tapos piping paminta. Ayan, damihan natin. Parang masarap. Ayan na naman tayo. Sana ma-inventa yun, yung device na pag nagluluto maamoy. Tapos lagyan na natin tong pinagkuluan. Ayan. Tsaka lalagyan lang natin ng tubig kasi masyadong concentrate, aalat. Lagyan natin tubig. Okay lang yan na parang ang dami, naging sinigang. Hindi. I-reduce natin yan. Pagka nag-reduce yan, yun na yun. Kasi masyado siyang malasa, baka umalat. So, ang gagawin natin, titikman natin. Diba? Wait lang. Takas ngayon apoy, medium heat. Yan. Yan yung nagpapalasa dyan. Yan yung taba ng baka na yun sa pinagkuluan. Tikman ko guys, ha. Ang sarap na. So, pakuluin ko lang to. Mamaya tignan nyo pag okay na. Okay guys, so tinakpan ko, pinasimmer ko lang para bukod sa pang nag-evaporate yung nilagay ko na tubig, yung pampatenderize yun para mas lumambot pa. Although na na yan, na pressure cooker, pero para mas lumambot pa. Yan, papakulaan natin. Then mamaya, i-reduce lang natin yung yung sabaw para ayos, ba? Ayan na guys, medyo nag-reduce na, tsaka gumanda na yung kulay. Konti na lang. At malambot na rin, tinikman ko, masarap. Yummy. Oh yeah. Okay mga kasyepoy, so ayan na, nilagay ko na yung ibang onion, white onion. Tapos dagdagan ko rin siya ng half tablespoon na butter para mas maging buttery. Okay, ilang minuto na lang, kakain na tayo. Okay mga kasyepoy, at sa wakas, natapos ko na rin, naluto ko na yung beef steak. At ito, papakita ko sa inyo. So ayan na guys, luto na. Tara, kain na tayo. Let us pray. Okay, so bago tayo kumain, magpasalamat muna tayo. Panginoon, muli sa pangalan ng iyong anak, maraming salamat po sa biyayang ito. Pagpalain mo at magbigay ng lakas sa aking katawan. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Tara, let's eat. So, set up lang ako. Tignan nyo ulit, Okay. Wow! Okay guys, so ito na, naglagay na ako sa pinggan na yan, sarap. First bite muna ako bago ako magsabihin. Ang laki. Sarap. Kasi doon sa pagpakulo, pinalagyan ko na ng kalamansi. Pero kung wala naman kayo ng ng pressure cooker, kahit yung simpleng lang, pakuluan na maigi, kasi alam naman natin yung baka matigas. Tapos pag nag-reduce yung pinaka-stock yung pinaka-stock niya yun na yung gagamitin mo sa sauce. So ewan ko lang kung reviewin ko na lang, pero basta kailangan din may kalamansi yun kasi magbibigay ng tanginess doon sa lasa, pagiging ng beef steak. Tapos yun nga, sakto lang naman nilagyan ko ng oyster sauce para hindi maalat kasi okay na yung timpla doon sa
pinagkuluan eh. Marinated na siya. Tapos, kung napansin nyo, nilagyan ko siya ng, ilang beses ko nilagyan ng butter. Kasi iba eh. Pagka nilagyan nyo ng butter, bukod sa mabango, mas masarap, mas malinamnam. Okay, ito na ulit. Laki. Kita nyo ba yan? Wow! Ang sarap lang pag mediated eh, no? Yung taba. Up. Sarap talaga. May taba, mediated, laman. Kaya makita nyo, di ba? Sa ibang video, yung binablog ko na mga pares, iba talaga eh. Ito, beef steak. Sana all. So, easy recipe, no? Pwede nyo gayahin. Yun. Gayahin yun. Okay, go. Wait na. Painom muna mga kaseboy. So, sa mga hindi pa nagsasubscribe, please subscribe, like, comment, o kung gusto nyo magpabati, shout out, just comment down below. At kung nagustuhan nyo yung video, pwede nyo na rin i-share. At muli sa mga tumangkilik, sumuporta, sa mga kakilala, at iba pa, sa mga kamag-anak ko, at kung sino-sino pa, tsaka yung mga na-vlog ko na tumulong din sa channel ko, maraming salamat po. At least kahit pa paano yung effort ko, lahat ay paunti-unti ay kakaroon ng bunga. Sana po suportahan nyo pa rin po ako. At kung sa awa ng Diyos, sana bukod sa ito makaabot tayo ng 500, sana makalampas tayo na itong taon na to ng 1,000 subscriber kung awa ng Panginoon. So sa mga yung magsasubscribe, please hit the notification bell. Pakilagay nyo po sa all para abisuhan kayo ng YouTube pag meron na naman akong bagong food trip sa labas at katulad nito, backyard cooking dito sa bahay. So dyan muna kayo. Peace, power, at syempre sa ating lahat, God bless. Yes.